ikaw, Professor Shelo, talaga bang pwedeng gawin ng Kongreso yung ginawa nila during those years na binabanggit nyo kung saan tumaas po yung unprogrammed funds natin? Oo. Alam niyo po yung usapin talaga dito sa proseso ng budget at inexplain po to ni Secretary Butch Abad na malinaw ang paghihiwalay ng function ng executive at legislative pagdating sa budget. Yung executive ay ina-identify niya kung magkano ba yung total na budget natin, kung ano ba yung kaya na revenue na i-raise, kung magkano yung kayang utangin, tapos i-identify ng executive itong mga items na consistent dapat dun sa ating development plan. Ngayon, pag pinasa yan sa Kongreso, ito ay hindi maaaring lakihan yung budget. Maaari nilang palitan yung mga items, pwedeng lakihan yung budget ng isang agency, pero pag nilakihan mo yung isang agency, kailangan mo yung kuhanin sa another agency, ano? So maaari lang pagpalit-palitin pero hindi nila pwedeng palakihin. Pero ang nangyayari po noong mga nakakaraang taon ay hindi nila binibilang yung unprogrammed appropriation sa total budget. Kaya pag tiningnan mo kung ang pinropose lang halimbawa ng executive ay 100, halimbawa lang halimbawa 5 trillion, biglang paglabas sa Kongreso mas malaki na kasi pinapalaki nila yung unprogrammed appropriation. So ang question po ngayon sa Supreme Court ay constitutional ba itong ginagawa ng Kongreso na pagpapalaki sa unprogrammed appropriation bilang bahagi ng budget. Yan po yung unang-una. Yung pangalawa din, may mga naging ibang interpretation din po kasi over the years. Sa unprogrammed appropriation po, maaari lang mapondohan yan kapag ka may extra na revenue ang gobyerno or may na-approve na loan. Nung mga nakakaraang taon po, maalala natin nung kinuha ng gobyerno yung pondo ng PhilHealth, sinama nila Oh, as yes. basehan para mapondohan ang unprogrammed appropriation nung mga pera o revenue na nanggagaling sa mga GOCCs natin. Kapag in-adjust nila yung mga pera na pwedeng iwan dun sa GOCCs kasi parang may mga pondo rin pong naiiwan sa mga GOCCs natin, ano, para sa operations nila, etc. etc. Ngayon, ang nilagay nila doon, pag in-adjust yung required pera na itinatago ng mga GOCCs, ay kukuhanin yan at pwedeng gamitin pondo sa unprogrammed appropriations. Yan po yung nangyari sa PhilHealth natin at saka sa PDIC. Di ba sinabi nila, ay may ekstrang pera ang PhilHealth at saka PDIC, kuhanin natin. So kinuha yung PhilHealth, ginamit pang pondo ng flood control. So may mga ganun po. Tapos may isa pang pagbabago na ginawa nila ay dati tinitingnan may extra pera ba ang gobyerno pagkatapos mapondohan lahat ng program. Parang kailangan mo munang siguraduhin na may pera tayo para ma-implement lahat ng program bago magkaroon ng unprogrammed. Ang nangyari noong mga nakakaraang taon ay hindi na nila tinitingnan kung kaya bang pondohan yung kabuuang budget. Basta parang may naging extra na pera sa isang revenue stream. Halimbawa, sumobra na yung excise tax dun sa target na excise tax. Kukuhanin na nila yung sobra na yun. Pupondohan na yung unprogrammed appropriation. So kahit walang garantiya na may pondo na para sa program, basta may nag-exceed na isang klase ng revenue ang gobyerno, pinupondohan na nila yung unprogrammed. Kaya ito po yung question ni Justice Leonen. Kung ganyan pala yung nangyayari na parang anytime, basta may nag-exceed na revenue target, pwede mo nang pondohan yung unprogrammed. Ano pa yung difference between program and unprogrammed, di ba? Pwede mo nang pondohan yung parehas na mga items at anytime, basta may nag-exceed na isang tax or non-tax revenue. So, napaka-importante po ng mga tanong na to dahil ito yung nagbigay daan para maabuso yung purpose ng unprogrammed appropriation. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa